Nakagawi ang biro ng mga gumagraduate sa kolehiyo taon-taon, imbes na welcome to the real world, welcome to unemployment. Kada taon kasi, may 600 hanggang 700,000 na estudyante ang gumagraduate. Dadagdag kaya sila sa mga walang trabaho? Positibo ang gobyerno sa lagay na employment. Sa huli kasing survey ng National Economic and Development Authority o NEDA, mula 2.6 milyong Pilipino na walang trabaho noong January 2015, 2.4 million na lang daw ang unemployed noong January 2016 o 5.8% ng populasyon. Ito na raw ang pangalawang pinakamababang unemployment rate sa bansa sa loob ng isang dekada. Ang mga bagong trabaho ay nagmula raw sa industry at services sector. Ang kaso, dumami nga ang may trabaho, dumami rin naman ang underemployed o yung may trabaho nga, hindi naman tugma sa kanilang kwalifikasyon. Mula sa 17.9% underemployment rate noong January 2015, 19% na siya noong January 2016 o katumbas ng 7.7 milyong Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na marami raw naging trabaho sa construction dahil na rin daw sa maraming public infrastructure project noong 2015. Mas dumami rin daw ang mga may full-time na trabaho ngayon. Ang Department of Labor and Employment o DOLE, inilunsad ang opisyal na job search website ng gobyerno, ang PhilJobNet. 1998 pa raw meron ito, pero mas pinalakas daw nila ito. Ngayon daw, meron ng smartphone app at pwede nang magamit ang social media accounts gaya ng Facebook para maghanap ng trabaho. Yung mismong job matching natin is kailangan akma din dun sa kung paano yung characteristic ng isang job seeker, ganun din dun sa employer. Kung ano yung hinahanap nila at ganun din sa katulad ng preferred location. 30,000 kumpanya ang nakarehistro sa PhilJobNet at kada buwan ay may 100,000 job vacancies daw ang nakapost dito. Everybody knows na medyo malaki pa ang problem natin sa jobs and skills mismatch. It's only now that we are aligning our education and training systems with the industry requirements. Payo rin ng DOLE sa mga bagong graduate, subukan magtrabaho sa gobyerno. The smallest and the least of our people in the remotest and farthest areas, kailangan pong yun ang mas palakasin. And we in government will have to take the lead on that because we provide the basic government services. And yun po yung challenge doon sa mga gusto na magtrabaho sa public service or sa. Meron naman 130,000 na trabaho para sa mga overseas Filipino workers o OFW. Ilan sa mga posisyon ay para sa mga engineers, architects, construction managers, nurses, electrician, administrative assistant, mga cook, waiter, factory worker, restaurant service crew, karpintero at iba pa. Bernadette Reyes, GMA News.